Dati, halos mapudpud na ang daliri mo kaka-reply sa mga friends mo in various group chats. But now, it seems that you're starting to wind down your operations. Limiting yourself to a maximum of two group chats only. Signs of aging. Maturity yan. That's a good sign that you're now learning to prioritize yung importante lang sa buhay mo. Right. FOMO is the thing of the past. Kaya tara, pasukin natin ang makinang at makulay na mundo na ito ng mga trentahin. Tando na! Welcome back to another episode of Trend Time 30. Itsy-bitsy smile. Yung team song namin, by the way. Okay. Ngayon lang na-reveal. Ayun. After 3 episodes. Welcome back to Trentahin, the show where we rank, roast, and sometimes explain the weird, funny, and confusing parts of your adult life in your 30s. Kaya on our episode today, it's something we Trentahins. Anong we? Kahit isama na natin mga 40. Hindi ako kasama, wala pa akong 30. Ay? Ilang buwan na lang, ay pang i-accept. Sige, gusto mo tumigil na lang dyan. And that's it for our episode today of Sige ka. Trentahin. Dadalawi ka rin, Mama Mary. Ay, nagawin. Hindi kasi mga 30 at mga 40 na-experience na to. Yung pagbabawas ng group chat. Actually, uso rin sa mga bagets. Ay, na naman. Mga bagets. Yung nagbabawas na ng group chat. Ito yung mga group chat na dati sobrang active kahit hanggang midnight. But now, it's just an archive of good memories and golden chismes. Aminin, yung mga lumang group chat na nandun yung kaklase yung crush nyo, pupuntahan nyo yung media and files sa Messenger. Tapos ina-download yung mga picture na sinare niya. Aminin nyo. Aminin nyo na kasi ginawa ko. Guilty as charged. Guilty. Ako hindi. Ginagawa yun. Kasi ako yung tipong tao na pag over na sa'yo, wala na talaga. Goodbye. Hindi ako nagbibigay ng second chance. Hindi ka nag-window shopping? Mga ganun. No. Kasi temptation yan. Holy Week, bad ang temptation. Ay, sorry po. Magpapari na talaga ako. Ano ba ibig sabihin ito? Hindi ko rin alam. Basta yun. Yun nga. Meron kasi nag-post. Pasensya na po kayo, hindi namin na-save yung screenshot ng post na yun. Meron kasi nag-post sa Facebook. I think it's from We Are Millennials, if I'm not mistaken. Kasi yun lang naman yung malakas mag-post ng mga trentahin stuff eh. Right. Kaya naka-follow ako dun bilang trentahin. Meron kasing pinost sila dun, sabi, napapansin nyo ba na yung mga millennials ngayon or trentahins would not keep group chats to themselves anymore? Kasi usually, parang iniipon parang, memories, pinagdaanan ko to. Group Right. chat ng project, group chat na, mga pangalan yan, English report. Oo, ganon. Yes. Accounting project. Yup, exactly. Management one, reporting, and thesis. Diba? Ganun. Yup. Na dati, maingay pa. Yes. Pero nung nagtrabahuhan na kayo lahat at nagkaroon na kayo ng sariling buhay, biglang, wala na, tumahimik na. Yeah. Diba? Kaya ang yun ang gusto namin pag-usapan. Nagbabawas ba tayo
dahil gusto natin ng peace and quiet na, o dahil wala lang, ayaw na natin makita yung past, di ba? True. Because for the young ones, they would have this term FOMO, which is fear of missing out. So they Missing won't out. leave any group chat. Nandun lang Yes. sila for whatever reason. Baka magkaroon na outing Right. or whatever. Yeah. Pero mga trentahin, ayaw na, parang nagli-leave na. I think it's honestly because yung mga trentahin, may mga responsibilidad na yan. Kung makasalita, parang hindi na papuntang 30, no? May mga responsibilidad na kasi. Either, yun na nga, may responsibilidad, either, ano sila, pet parent, Aha. uso yan ngayon, or, yun na nga, iba may mga pamilya, may mga anak na, yung iba naman may responsibilidad sa pamilya, yung iba naman may responsibilidad para sa sarili, which is very fair nowadays, you know? Yeah. And Correct. in our 20s kasi, you know, meron kasi question dito sa script namin, why do you think you belong to so many group chats when you were in your 20s? I think this was because when we were in our 20s, yun yung first taste of freedom natin as young adults. So we were trying to find our groups. Technically we were trying to find ourselves in other people, you know? Like in your 20s, sobrang prevalent ng sasali ka na lang just for the sake of, you know, may makilala kang ibang tao and, you know, to learn something, whatever. Pero ang pinaka-goal mo is, yun nga, para to feel you like you belong. Yun nga yung mention ni Steven kanina na FOMO. Parang in your 20s kasi you still have also the energy to do this. Oh, ngayon yan, lagi ko na naririnig yung term, yung naubos na yung social battery ko. Yes. Or sasabihin, na-overwhelmed na, kaya ayaw Exactly. na. Uurong na siya. Yeah. Sige, given na yun. So, gusto natin maging responsible, marami tayong responsibilities, Yeah. and everything. So, nasagot na yung tanong natin na bakit namamatay na yung mga group chat natin. Right. Or bakit umaalis na tayo. Ang pet peeve ko lang ngayon, nilagay ko talaga dyan specifically. Kasi, this past week, ang daming nagli-leave na group chat. Yung group chat na yun, parang hindi mo na nga mahuhukay sa luma. Ganun lang katanda yun. Tapos biglang nagli-leave. Parang ano to? Bakit ka nag-leave? Para umangat yung pangalan mo na umalis ka? Parang, di ba? Ano ba yun? Clout? Attention? What for? Diba? As someone who's guilty of this. Guilty ako sa ganyan. Okay. Hindi naman sa... Bakit? Sige, sagutin mo. For me, kaya ako nagli-leave ng mga matatagal ng patay na group chat is Kahit yung hindi na mahukay. Yes. Okay. Yung mga hindi na mahukay na group chat kasi hindi naman sa naghahanap ng attention. Para sa akin, it was more for decluttering. Yes, sobrang lalim na sa messenger nung group chat na yon. However, may mga bagay lang talaga na kailangan mo nang i-clear out. Sabi nga ni Marie Kondo, di ba? Okay. Less is more. So, for me, as someone who does this, na talagang nagli-leave ng mga group chat or ina-archive yung mga group chat, yun na nga parang out of sight, out of mind. You know, parang kasi mas madami ka nang kailangan i-look forward to than looking to your past. Dapat ang tinitingnan mo na is yung future, not yung past. But in that regards, in regards to that, you know, dapat may natutunan ka dapat sa past mo. At least that's for me. Hindi ko alam sa ibang tao. Ibang tao talagang papansin lang. Kasi ako, hindi ako nag-leave talaga. Unless sobrang inis ko dun sa group. May Sa mga group group chat chats na iniwanan ko. Pero siguro recent yun, mga a month ago, Right. or 6 months ago, na bullshit talaga ako sa mga tao yun. Talagang, Yeah. nag-leave ako. Pero yung talagang tagal na yun, parang, ano ba ngayon, 2026, mga tipong 2012 pa. parang nahukay yun. Right. May time kayo maghukay na gano'n ka. Kasi ang lalim na nun eh. Yes. Hindi mo na mahuhukay yun. Minsan nga, hindi na yung sumasama pag naglilipat ka ng phone, di ba? True. Pag Hindi na yung nag-encryption sumasama. na yung app. Yeah. So, nakakagulat minsan na, May group nagpa-pop chat up pala na lumang ganito. group chat. Yes. oo, naluma. So, okay, nasagot na yung tanong ko. Gets ko na. Yes. Out of sight, out of mind.
Anyway, since nagbabawas tayo ng group chat, simulan na rin natin bawasan yung mga habits na babanggitin dito sa segment na to, which we call Rapid Reacts. So, as we Pabalik na mentioned naman. in the past 2 episodes, how do we play this game? We will just rate the habits that Mixwell mentioned if it's a normal or a Tito behavior. Or as we've said in the previous episodes, Tito normal or normal Tito? Tito. Yes. Yeah, Tito normal, normal Tito. Tito. Okay, let's start. Okay, our first one. Last message. A random meme or then the convo continues. Normal. Normal, yes. Go ahead. Pag active, yes. Pag I agree. Talagang, para lang inamimiss mo sila, magsisend ka ng random meme or random chat na wala namang kinalaman sa Wala lang, miss ko lang kayo. I mean, as a trend tayo, ginagawa ko yan. Misa kay Vix ngayon. Ay, tignan mo. Yes. Oo, bigla na lang magsisend. Yeah. Pero hindi naman ibig sabihin na tituhin yung ugali. Yes, exactly. Normal lang yun. Kahit Normal zero. yun. Yes. Okay, Okay, next. Last message. Paul, Doodle, scheduling. Hanggang sa wala nang natuloy. Yan yung mga pencil. Mga pencil. Yes, Tito. I agree. Tito. Yung tipo, kailan next open schedule mo? Mga 3 years from now. Diba? Yan. Wait, may nahanap ako eh. Buti akong ayaw mag-load. Pero, hindi kasi may group chat kami. Recent na group chat to na namatay. Kasi natapos na yung, may natapos na something. So, normal namang mamatay na yung group chat na yan. Right. Pero may isa doon nagsisend. Parang mas matanda lang sa akin ng 3-2 taon. Hindi doodle yung sinisend. Yung mga yung good morning na may glitters. Grabe yun. Isisend na lore mo sa'yo. Yung mga nasa My Day sa Facebook. Tapos yung mga background, yung mga waterfalls. Okay. Next. Reply speed. After 2 to 3 business days. Me. SLR. Yun yung mga uso eh. SLR ngayon ko lang nakita. I would say honestly, sa Pilipinas, Tito. Dito sa US, normal. Ay, ganyan. Ay, normal yung ganun. Normal dito yan sa US. Na Bagay, talagang yung mga tao parang kung interested sila sa'yo, mabilis mag-reply yan. Pero kung, friend ka lang or, acquaintance, wala. Dating pala. Hindi, not necessarily dating, just, Okay. yung iba, mga kahit friends, di ba? Yung mga taong bagong kilala mo pa lang, parang, okay, sige. Hindi ka naman ganun pa ka-important sa akin. So, kaya, yun, normal. At least dito sa US. Okay, next. Type of message. Likes/reacts someone else's happy birthday greeting and never sends their own. Yan. Na-explain ko lang kung ano ibig sabihin. May group chat. Sabihin natin, 10 miyembro ang nasa group chat. May nag-send na isa dahil nag-notify, kunwari, birthday mo. May nag-send, happy birthday, Steve. Tapos, ang gagawin ng iba, magla-like, doon magre-react doon sa message na yun. At hindi na sila magsasend na sa atin nila, happy birthday, baka tamad. Ang bihira. Ano yan eh? Actually, itong ganito, extremes yan eh, ng Tito. Okay. Yung isa, yun nga yung nagla-like lang ng someone else's happy birthday. Pero may extreme naman na nila-like lahat ng greetings sa Facebook wall mo pag birthday mo. Parang sobrang
Tapos may Oo, baka siya yung nag-send. Oo. Kahit Diba? masama ilalike niya eh. Oo. Yan. Diba? Extremes yan eh. Pero parehas yan, Tito. Alam mo, nakita ko yung different faces niyan. Kasi nauso yung chat message. Kasi sa text, di ba dati, mahal ang load. So, maiksi lang ang text. Tsaka yung, syempre, yung Nokia nun dati, ang hirap ng text. Nung nauso yung mga chat na yan, nung nauso yung mga chat na yan, Yahoo Messenger, haba pa ng message. Kasi, computer eh. Kompleto yung keyboard mo eh. Ang dali mo type eh. Haba, para maalaala mo. Every year, ganun. Tapos, naging happy birthday na lang. Tapos may mga emoji balloon. Tapos naging HBD na lang. Tapos may mga candle birthday. Hanggang dumating na yung panahon na isa na lang doon sa members ng group chat talaga yung magsisend. Tapos magsisilay ka na lang. Like na lang. Ngayon namin nagsisend eh. Lobo lang. Yung emoji na lobo. Ano to? Mga classic. Kait. Yung clown. Pennywise. Tindi nyo talaga. Kaiba din kayo. Ay, nako. Next. Notifications. Muted and never seen. Guilty ako dito. Do not disturb ako lagi eh. Do not disturb. I will check it on my own schedule. Yes, exactly. Ako naka-DND. Yung mga tumatawag sa akin na bad trip kasi lagi ko daw silang binababaan. Pero hindi totoo. Naka-do not disturb lang ako. I won't be there kasi nakatulog yung tito nyo. Nag-alarm. Sim. Sim. Okay. Next. Life updates. Uy, share ko lang. Tapos magkukwento ka agad. I think normal. Normal yan. Normal So, yan. mga bagets ngayon eh. Uso Normal. yun. Actually, nakakaingit nga eh. Kasi, di ba, yung mga younger generation ngayon, sobrang open nila to talk to strangers. Hindi katulad nung lumalaki tayo na, do not talk to strangers. Sila parang lahat kaya nilang kausapin. Lahat na kinausap. Lalo na nauso yung, anong pangalan na, yung may TV, o Omegle ba yun? Omegle, yes. Omegle, oo. Yes. Pero delikado po yun sa panahon na yun. Yes, Please. ingat kayo doon. Don't talk to strangers. Ganun pa rin po. Right. Standard of living. Don't talk to strangers. Please. Okay, and lastly, inside jokes. May magjo-joke. Tapos the reactions come in an hour cause walang makakagets. Tito yan. For sure. Tito. Kasi lahat ng nandun, hindi na matandaan ko, ano nga ba yung pinag-uusapan natin? Hindi na alam yung reference. Or kunwari, ito may kwento ko. Meron kaming group chat ng mga kaibigan mo from school dati. Right. Tapos may nag-joke na isa ng sa'yo grabe, at hindi, ano ba sabi niya? Parang, ayun, grabe naman ng mga bagay-bagay, something, ganyan. Tapos describe niya, napaka-opalite naman ito. Tapos kami parang, Taylor Swift. Hindi namin alam na, ano yun, Taylor Swift. Kahit ako, hindi ko alam na, ano po pala yun? Tapos sinerch ko pa, kulay ba to? Or gemstone ba to? Tito na nga po si Steven. Yun pala. So yun pala yan, it's alright. Ay nako, o kaya para sa mga tito at bakit daw hindi natin minimension yung mga tita? Eh kasi wala po kaming kasamang babae. Yes. Kaya tito lang nasasabi namin. Pero syempre, kasama dyan yung mga tumitita na din. Yes. Masasakit na rin ang gout dyan. Basta ano ba ang criteria para magpasama sa club na to? Meron ka wala ng na yung maintenance. birthday mo sa kalendaryo. Oo, yung birthday mo, paalis na kalendaryo. Tapos, meron ka ng nararamdaman na sakit sa tuhod pag matagal ka nakaupo. Yung mga tipo nag-aeroplano ka, tapos pagbaba mo ng airport, parang hindi ka makalakad. Yeah. Certified true copy of
of a Tito Trentahin and Tita Trentahin. Yes. Ay, nako. Anyway, that's it for our episode today. Make sure to subscribe and follow our YouTube channel for more fun conversations. I'm Stephen. Make sure you're also following us on Spotify and Apple Podcasts, and don't forget to give us a thumbs up over there as well. I'm Miguel, and we'll see you again next time. Bye-bye! Bye!